Tunay nga ho na nasunog ang inyong lumihan ho dati. Opo. Anong taon ho iyon? 2024, September 3 po. May kasabihan na manakawan ka na, wag lang masunugan dahil ang pagbangon kahit sino ay mahihirapan. Sabog yung patay. Tapos ang hanap buhay. Napakahirap po ng pangyayaring yun. Para magsimula uli, napakahirap. Sa kasamaang palad ay yan ang nangyari sa Daques Lomi House na nasa isang liblib na barangay nung nasunog ang kanilang bahay at kasama ang pinagkukunan nila ng pera na lumihan. Pero ang video na to ay hindi istorya ng pagsuko. At the end of the day, Panginoon lang ang tatawagin ninyo. Dahil na rin sa mga tumulong at mga suki nila na sadyang hanap ang sarap ng lomi nila ay sila ay bumangon. At mura to 85 pesos. Kaya nabusog ang ating mga tiyan. Nabusog din ang ating mga puso at isipan nung narinig natin yung kanilang inspiring na storya. Garne ang mga lumihan na gusto ko. Kita nyo naman, simpleng-simple lang ang itsura. Napaka-presko, napapalibutan ng mga puno at medyo malayo-layo. Liblib na barangay ang lokasyon. Sir, magandang tanghali po. Pwede po ba kayo magpakilala? Ako po si Joshua Malaluan, anak po ng may-ari ng Daques Kitchen and Lomi House. Pwede nyo ba akong kwentuhan tungkol sa history ng Daques sa Lumihan? Kailan nagsimula? Bakit nagsimula? Napakatagal na po ng aming Lomihan. Ako po ay high school pa. Nagtitinda na po ng Lomi. Ang akin po ina kasi ay mahilig magluto ng mga kung ano-ano, lalo na mga pansit. Hanggang sa, naisipan ho nila nung una, magkapatid ho sila nagtayo ng Lomihan, silang dalawa. Doon pa ho kami natira sa malapit sa school. Tapos yun na, hanggang sa tumagal ng tumagal, marami nakakakilala, maraming dumadayo. Eh di, sa awa naman ng Panginoon, ari na ho ngayon ang aming Lomihan. Tapos nung mga panahon na nagsisimula kayo, masasabi mo ba na malakas yung lumihan nyo? Nako, hindi ho Ang mga nakain lang ho yung mga taga dito na titikman. Walang mga tanghalian dito dadayo sa Lumihan para hindi ho gawang kalakas. Tapos, sabi nga ng iyong ina ay nasunog daw ang bahay nyo sa Lumihan nun. Oo, noong September 3, 3 days before my birthday ho noon. Gabi, alas 12 ho ng gabi yun, mag-aalauna. Tulugan na ho ang aking mga ina. Ako higising pa ng oras na yun at nagsiselfon pa. Maya-maya sumigaw. Nasigaw ang mga tiyahin dito yuhin. Nabi, dakay. Susunod ang bahay ninyo. Pagsilip ko sa bintana. Uy, tangkita na ho. Pagkaliwanag ka ako din Yung palinong nasusunog na. Mag-aalaw na ho ng madaling araw. Siya kami, naambon-ambon pa ho nung gabing iyon. Di pagpunta ho namin, malaki na Ano yung pinakamahirap na parte nung pagkatapos ng sunog? Pinakamahirap na parte ho nun, siyempre ho yung financial. Kung saan kukuha uli ng magpapagawa ng garne ho. Siyempre, nung dumating nga ho yung tulong ng mga nagbigay ho, may nagbigay ho ng cash, ng gamit. Doon ho po kami nagkaroon uli ng lakas ng loob. Okay, pisa na uli yan. Magtayo na uli tayo. Sadyang gaya ng buhay. Kumbagay, binigay sa atin ni Lord. At dahil niyang alam na may mas dadating pang mas magandang blessing at alam niyang kaya nating lagpasan ito, kaya ito binigay sa atin. Kami pasalamat pa rin sa mga tumulong sadya. Hindi sadya ho naman makakalimutan kung wala ho sila, hindi ho rin kami makapag-umpisa. Yun naman tunay. Yun, nakapagpatayo, nakapagpautay. Hanggang sa, nakikilala na ulit. Kung may mga dadaan ho din wala na palang Lumihan din nasunugan. Hinahanap-hanap po Talagang kailangan namin magtayo ulit ng panibago. Kaya yun ho, sanabi namin na wala susukaw, tuloy yung tuloy. Kahit basa ang bunot, tuloy yung bangay. Kahit basa ang bunot. Tapos sa mga malalakas na araw nyo, nakakailang kilo kayo ng Mickey? Pag Sabado at Linggo ho, naka 50 to 60. 50 to 60. Oo, Linggo. Linggo, Sabado yan. Basta walang pasok at saka holiday. Yun ho. Pero pag mga weekdays, saktuhan lang. Pero ang piho yan bukod sa mga dati nyong customer, may mga bago na rin. Oo, Tingin madami. nyo, paano nakilala yung inyong lumihan? Tingin ko siyempre katulad ho ninyo sa tulong ng mga vlogger. Pero marami din nung napunta. Kumbaga yung pag natikman dito, Word of mouth. Word of mouth. Sasabihin na, ayos doon Magaling ganyan. Hindi naman sa pag, niyayabang kami lang yan.
Ganoon din ang binabalita ng mga customer, sasabihin ho din pag bumalik. Sabi, ay, tidakay, dala ko rin mga may bago na naman akong kasama, ganyan. Magigiyon, kinakalat lang nila. Tapos syempre sa tulong din ng mga vloggers nga na napunta, natitikman. Ano yung gusto nyo sabihin sa mga nanonood ngayon, yung mga customer nyo, saka yung mga gustong dumayo? Yun, sa mga gustong dumayo, ay wag na ho kayo magdalawang isip. Kala ko wag na dumayo eh. Mahirap yan, wala na customer. Ay, dumayo, dinay. At ang isa sa pinagmamalaki ho namin ay hindi lang ho lumiit, talagang yung ambience ho ng aming place na talagang pagpunta nyo ho din kumbaga i-welcome talaga kayo ng ambience na simple lang pero maaliwalas. Di kayo maiilang kumain. Kumbaga welcome na welcome. Yan, punta na po kayo. Anong masasabi mo sa mga, kumbaga, katulad mo na dumaan sa pagsubok, na nag-iisip din, nagdadalawang isip kung babangon o hindi? Nakaw, kung kayo yung nagdadalawang isip na mag-umpisa uli, bumangon uli, normal lang yan kayo magdalawang isip. Pero, at the end of the day, Panginoon lang ang tatawagin ninyo. Kung kailangan nyo ng tulong, kung kailangan nyo ng lakas ng loob, lalo ng lakas ng loob, ay tumawag sa Panginoon. Kung kayo gabayan, na kung paano, kung kailan babangon, kung kailan mag-uumpisa uli, kung paano babangon uli, ay hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga, habang ikay nabubuhay, habang ikay naniniwala, may pag-asa. Kaya tuloy. Hanggat kaya mo, hanggat malakas ka, tuloy ng tuloy. Huwag kang susuko. Hanggat di mo naabot ng gusto mo, ang pangarap mo, huwag kang susuko. Yun lang po. Ayan, narinig na natin ang inspiring story ng Dake Lomi House. Kumbaga, inspiring in such a way na nagkaroon ng napakalaki na challenge. At tare, bumangon ulit. Sabi nga niya, sa awa daw ng Diyos ay narinig na sila. Ngayon naman, itimusan natin kung ano ang lasa ng Lomi nila. Yan. At kung titingnan nyo, simpleng-simple lang. Yan, ari ang lumi. Ari ang kanilang pinagmamalaki daw sadya. Kita nyo naman, kulay na kulay palaang. Tapos, ang toppings, basic. Merong itlog, merong krebusado, saka fried garlic. Yan, nga ngayon ako makakain sa lumihan na ari lang ang atake. Na rebusado laang. Ang pinaka main topping. So, lipat natin sa plato. Para ititimusan muna natin ng walang sausawan. At mura to 85 pesos. Super jumbo. Yan, pero sasama na natin ng rebusado. First bite. Thank you, Lord. Sarap nga. Yung lomi nila, malasa na. Tapos nandun yung texture saka yung lasa ng egg. Kumbaga, eggy yung flavor niya. Tapos yung rebusado, yung hindi siya crunchy, hindi siya crispy, yung may crunch, tapos may konting ligat na konti. May ligat dun sa taba na part. Tapos, hindi ko alam kung sa rebusado yon o sa lomi, pero may konting tamis ako nalalasahan. Kaya yan, lalagyan natin na rin. Maanghang na toyo mansi na maraming sibuyas. Yun na. Yung lomi talaga ng Batangas, kahit malasa na yung lomi, yung sausawan pa rin talaga yung maglalabas ng ultimate flavor profile niya. Kumbaga, yung may konting asim, dagdag alat, konting anghang, saka syempre yung lasa ng sibuyas. Tapos, dito nyo naman, kahit medyo malayo, liblib na barangay, ang daming dumadayo. Ang marami dumadayo daw din kapag umaga. Mga 8 to 9 yun daw talaga ang dagsa ng tao. Ari daw, kung makikita mo ang kalsadang ari, akala mo daw may napaano sa dami ng tao. And again, sa presyo, sulit na sulit to. Babalikan ka mamaya ha. Titikman ko muna ring chami na sa tanghon. Yan, medyo nag-dry na kasi kanina pa to So, lagyan natin ng konting kaldo para gisingin. . 1
Sarap din pala ng chami na ano, no, sotonghon. Tapos yung timpla nila, una mo malalasahan yung tamis. And then may anghang. Tapos may konting alat din. Tapos ang ganda ng pagkakaluto nung ano, nung sotonghon. Again, lagyan din lang natin rin ng sausawan. Tapos yung din ang toppings nila, may gulay nga laang. Kaya din magsasama kayo ng ano, mas gusto ang chami, mas gusto ang sotanghon kaysa sa lumi. Para yun ang orderin niya, makakabawas ka. Tapos di ko sure kung nasabi ko, ang presko dito. Kasi talaga napapalibutan siya ng mga puno eh. Ngayon, considering 12:30. Pero ang presko, sarap maglumi. Ayan, masarap ang lumi nila. Kaya naman pala aray dinadayot. Kaya nabusog ang ating mga tiyan. Nabusog din ang ating mga puso at isipan nung narinig natin yung kanilang inspiring na storya. Sana na-inspired din kayo sa storya nila. Kaya punta na rin kayo dito para mabusog ang mga tiyan ninyo. Aray, maiksing vlog lang, hindi food crawl. Nakapokus lang tayo sa kainan. Nagustuhan nyo ba yung format na ganito? Let me know in the comments kung nagustuhan nyo. Hahanap pa tayo ng mga garning kainan na may inspiring na kwento at may masarap na pagkain. Pero kung nabitin naman kayo, dahil maiksi lang ang food trip ito, tuloy-tuloy ang food trip dito para sa Padre Garcia food crawl natin. Doon marami tayong kinain. At syempre, huwag kakalimutan click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.